Andyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto Maraming nyo. kwento yan eh. Ganun, exactly, I've heard Yes, that yes. story. Yes, So and then, apparently the three of you pala yun. yes, and then, Dapat palang title nito exclusive, the inside Hindi, story. ito dapat podcast. Hindi, ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. tapos, grabe yun. tapos Grabe yun. doon niya sinabi na, Oh, what was the response of hindi, Martin? ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap. Yon. Okay, puntahan muna natin sa amin niya. Tatlo raw sila magkausap. Si Bongbong Marcos, dumating, andyan si Chanco, tsaka si Martin Romualdez, yung kanyang pinsan na dating speaker. Ilang Ferrari ba ang gusto mo? Ilang helicopter ba ang gusto mo? Ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto mo? At ang sabi, alam nyo, wala akong natatanggap dyan. Maliwanag po ito, tambaluslos. Kasi nasabi na ito ni Chanco before. Pero inulit muli. At ako hindi na niniwala na itong si Chanco ay hindi pa rin konektado kay Bongbong Marcos. Meron pa rin connection yan. Okay? Kung posibleng lumalaro si Chanco, pero may go signal pa rin ni Bongbong Marcos yan para ilaglag obserbahan nyo lang to si Chanco. Yung sinasabi niya ngayon, sinong makikinabang? Si Bongbong Marcos, di ba? Parang sinasabi niya, ako wala akong kupit. Ikaw, Martin, ang dami mong kupit. Anong lumalabas sa publiko? Anong sinasabi nito si Chanco? Anong lumalabas? Di pinapalabas niya ang talagang mastermind ay si Tambaluslos lang. At si Bongbong Marcos, malinis. Gago lang ang maniniwala sa sinasabi ni Chanco na yan. Pwede bang makakagalaw yun? Makakagalaw lang basta-basta si Tambi? Sino bang naglagay dyan bilang speaker? Hindi po pwedeng walang kamay mo yan, Bongbong Marcos. Kaya ang sabi ko, posibleng naglalaro din to si Chanco, pero mayroon pa rin go signal yan para siraan si Romualdez, para ilaglag si Romualdez. Kaya nga ikaw, Tambi, nilalaglag ka na. Dapat sagutin mo to kasi itong drama ni Chanco na ito, tinatanong. Nakakapagtaka. Bakit hindi sumagot si Tambaluslos? Hindi ko alam kung hindi lang kinikwento ni Chanco yung sagot. Posibleng sinabi ni Tambaluslos, sige, eto na sa'yo para may Ferrari ka rin. Eto na sa'yo para meron ka rin sa Forbes Park. Eto sa'yo para meron ka rin sa helicopter. Ayos na tayo. Pero walang loko-loko maniniwala na hindi nagkaroon si Bongbong Marcos doon. Huwag nga tayong maglokohan. Huwag nga natin gawing gago mga Pilipinas. Ang mga Pilipino, wag nating gawing tanga. Kaya dapat ikaw, Tambaluslos, nilalaglag ka ng harap-harapan. Sabihin mo na rin ang katotohanan. Hindi ka sasagot. Pag hindi ka sumagot sa sinasabi nitong si Chanco, guilty ka. Ganun kasimple. Pinipilit kang tinatago ng nila Boying. Di ba? Parang nilalayo sa'yo. Pilit nilalayo sa'yo nila Ping Lacson, nila Soto. Tapos bigla kang ilalaglag ng presidente. Yan. Sinasabi, oy, si Tambalus, yung pinsang ko lang ang may problema, ako wala. So it's your time magsalita. Kasi hindi talaga titigil ang tao hanggat walang big fish. Kaya sabi ko, habang may panahon ka pa, Romualdez, maniwala ka. Sooner or later ilalaglag ka. Hindi lang natin alam kung gaano katagal. Pero ilalaglag ka. Unahan mo na. Diyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. Paano may mapapagawa si Bongbong Marcos wala namang talagang alam yun? Di ba? Totoo naman Nagnanakaw lang ng proyekto yun. Nilalakaw niya lang yung mga proyekto ni PRRD. Yung mga tulay ni PRRD, ninanakaw lang niya. So he knew. Yun yung sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa unprogram. Itong mga to, linagay nyo sa unprogram. Tapos idingit nyo yung mga proyekto nyo. Ang pangako ni Martin nun is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. Oh. That made us all silent, by the way. Kasi parang imposible hindi sumagot si Martin Romualdez. Ganun lang yun. Walang pakinabang si Bongbong Marcos. Nagalit na pala siya kay Romualdez, tuloy-tuloy pa rin nangyayari. Nagalit na siya kay Romualdez, yung investigasyon ngayon hindi napupunta kay Romualdez. Nakikita natin, nahaharang. Ganun ka-stupido yung presidente natin ngayon. Sa bagay, may punto. Talagang stupido.
Kasi itong sinasabi ni Chanko, posibleng nagsasabi ng totoo ang presidente dahil stupido siya, wala lang siya talagang alam, hindi niya na-control, o talagang kasabwat siya nagsisinungaling. Ako, mas naniniwala akong kasabwat siya. Hindi po pwede. Hindi talaga po pwede na tanga lang siya. Nalaman nga niya, ba't meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang intentional na ginawa para mahinto ito? Wala, nagkuda-kuda lang siya eh. Hanggang ngayon, ang gulo ng investigasyon niya. So, when the anomalies were Huwag po nating kakalimutan, even yung anak niya, kasamahan ni Romualdez. Imposibleng wala din yung anak niya. Imposibleng hindi nakinabang yung anak niya, na si Sandro. Sila nga ang ang pork barrel kings. Mas malaki pa ang pork barrel, di umano ni Sandro, pumapangalawa lang. Isipin mo, number 1, anak mo, number 2, pinsan mo, tapos wala kang alam. Ano yun? discovered, how did the president react? When the ghost projects were discovered, or went out to media, or may mga nagpa-interview na very lavish lifestyle, how did the president actually reacted to this situation? Did he look at Congress or Martin as the culprit, or paano ba? Hindi, kasi yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya, then hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So parang, di ba, nangako ka na Toby, did you ibabalik realize? mo, Boss, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, the problem is, when I'm asked a question, I cannot lie. Di ba? I cannot lie. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this, di ba, lagi kong sinasabi pinagalitan. Pero in detalye, napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayong dalawa mag-usap, oo di nga, ba? pagkakasali. Okay. Exactly. Tama yung sabi niya. Bakit hindi na lang kayo mag-usap? Ako nagtataka lang din dun. Bakit? Papagalitan lang pala, isinama pa si Chanko. Or, next question, bakit ikaw, Chanko, ang napili niya na nasa harap para pagalitan si Tambaluslos, yung kanyang pinsan? Ang pinakadahilan niyan, naglilinis kamay. Gusto lang niya ipagmalaki na ako malinis, yung pinsan ko lang ang magnanakaw. Sinadya niyang iparinig sa'yo. Pwede namang sila lang magkausap eh. At bakit ikaw ang pinili? Posible ikaw matapang magsasalita. Posible ikaw hindi mo kursunada talaga si Tambaluslos at mas ang loyalty mo ay na kay BBM. Pero isa lang ang bottom line niyan. Naglilinis, naghuhugas ng kamay si Bongbong Marcos.